Maligayang buhay sa inyong mga kamanwa, pagpasensyahan nyo na kung natatagalan ako sa pag-upload ng mga bagong videos. Medyo nag-a-adjust pa po sa oras sa ngayon. At wag po tayong mag-alala, itutuloy-tuloy po natin ang paggawa ng recap na ito hanggang sa dulo. Maraming salamat din po sa mga sumusuporta, chill at enjoy sa panunood. God bless po sa ating lahat. Tinanong ng zombie ang sundalo kung talagang gagawin niya ang anumang sabihin ng zombie, paano kung sabihan niya itong magpakamatay? Bigla na lang naglabas ng bomba ang sundalo mula sa kanyang bulsa at sinabi niyang mamasusunod sir. Pinipigilan siya ng zombie dahil nagbibiro lang ito, ngunit hindi tumitigil ang sundalo, at kinuha na lang ito ni zombie at inihagis niya. Nagkatinginan na lang silang dalawa ni Don. At may biglang nagsalitang lalaki. Nakita nila ito na nakaupo sa taas, at ito ay bumaba na nagsasabing, hindi niya maintindihan kung bakit nagpadala sila ng isang mahinang katulad niya para bantayan ang isang mahalagang lugar. Nakatayo ang dalawang lalaki, galing sila sa Stainless Steel Academy na kasunod ng Beyonders Academy. Ipinadala sila upang tulungan siyang mahuli ang target. Si Don ay nagulat nang makita ang dalawang lalaki, ito ang mga pinuno ng Steel Blade Department sa Stainless Steel Academy. Sila ay sina President Bang at Vice President Chewy. Ang orihinal ay internal affair ng akademya, kaya nagtataka siya kung bakit siya pinapunta ng mga nakatataas upang tulungan siya. Ang pagtulong sa kapwa ay normal. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang magpo-promote ng isang newbie bilang vice-presidente at babantayan pa niya itong sa lokasyon. Nagsalita SI Langki na inutusan siyang pumunta rito para tulungan tayo at huwag manggulo. Bilang mga tagalabas, wala silang awtoridad na questionin ang mga desisyon ng kanilang pinuno. Hinaharang nila ang mga baguhan sa labasan habang sinasabi niya sa kanila ang mahalagang bahagi ng kanilang misyon, na ang pag-atake. Hiniling niya sa kanya na ipaliwanag sa kanya kung bakit nagtalaga siya ng isang bagong vice-presidente na subaybayan ng isang napakahalagang lugar. Nagsalita siya ng dahil kaya siya nitong bugbugin hanggang sa umihi siya sa kanyang pantalon. Sinabi ng lalaki na wag mo nga akong lokohin, dahil alam mo na mas malakas ako kaysa sa sayo. Nag-recruit din siya ng 2 miyembro mula sa kanyang akademya para tulungan siyang isecure ang mga labasan kaya wala na siyang magagawa pa. Sinabi ng scientist kay Brother Faye na napapalibot na ang buong lungsod. Sagot niya sa kanya, pakawalan ang mga zombie, pinindot niya ang red bottom at sinabing may kakaibang zombie na nahalo sa kanila. Binaril ng 2 pinuno ang mga zombie. Nang magsimula silang magpaputok sa zombie, wala silang hinarap na mas malakas. Hawak niya ang isang zombie at sinabi niyang hindi sila galing sa tribo niya, lumingon sa ibang direksyon si Don at sinabi niyang wala siyang narinig. Sinabi ng lalaki na umalis na sila sa lugar, tinawag niya itong mahina at sinabi niyang bumalik na lang sila at makipaglaro sa mga laruan ng mga bata. Naiinis siya sa hepe, naaga ng isang zombie ang atensyon nila. Nandoon ang maliit na varmint at tinanong siya ng zombie kung ano ang ginagawa niya sa lugar na iyon. Ang scientist ay tumatawa at sinabi niya sa kanya, bigyan siya ng isang magandang palabas. 2 oras ang nakalipas, isang maliit na varmint ang humarap sa isang zombie, inilabas niya ang galon ng gasolina at ibinigay sa kanya na pinagtataka niya. Tumakas na ang zombie at nagdeklara siya na hindi siya nang ahas na sumalungat sa utos ng hari kaya babalik muna siya at sana swertehin siya. Ang isang maliit na varmint ay hindi nakapag-control. Tinanong niya kung kaya niyang patayin ang mga tao ng mag-isa. Nagtataka siya kung ano ang naaamoy niya. Ang scientist ay nanunood at may bago sila subject, tinitingnan nila kung ano ang ginagawa ng maliliit na varmint. Tinanong ng zombie kung si varmint ba siya at nagulat si Don. Binuksan ng maliit na varmint ang galon at ininom niya ang gasolina. Nagtataka si Don dahil umiinom siya ng gasolina. Pagkatapos niyang uminom ay lumakas ang kanyang katawan. Sumigaw ito dahilan para mabingi sila at nabasag ang mga bintana. Nakatayo si zombie habang lumilipad ang pulang buhok at ang pinunong nasa likuran niya ay nairita sa mga tunog na iyon. Nagtanong si Don kung ano ang nayayari. Hinamon ng maliit na varmint ang pinuno na makipaglaro sa kanya. Nabaliw ang hepe dahil naisip niyang interesante ang labanan at idineklara niya sa kanya na halos pumutok ang tenga niya sa sigaw na iyon. Hinayla ni zombie ang kamay ni Don at inutusan siyang tumakbo. Habang tumatakbo sila, tinanong ni Don kung bakit kailangan nilang tumakbo at mayroon naman silang 2 department head. Sumagot siya na hindi nila siya kayang patayin, nagsalita siya na nagbibiro ka ba, at sabi ni zombie na hindi ako nagbibiro.
Nabaliw na ang maliit na varmint habang hawak niya ang kanya armas. Tinawag sila ni President Bang na basura dahil tumatakbo sila sa unang nakita nila na mas malakas na kalaban. Sabi ng kasama niya, siya na daw ang bahala. Pumayag naman siya. May nangyari sa kasamahan niya at agad siyang tumingin. Nabugbog ang kanyang kasama at nabigla siya tungkol doon. Tinanong siya ni Varmint kung paano niya gustong mamatay. Nagpatuloy sa pagtakbo sila zombie, Dun at ang sundalo, at umakyat sila sa tuktok ng gusali. Si President Bang at si Varmint ay umaatake sa isa't isa, tuwang-tuwa ang scientist habang pinapanood sila. Binubuli niya si President Bang at agad niya itong binugbog. Ipinahayag ng Pangulong Bang na hindi siya mahina. Inikot-ikot siya at binato. Ang maliit na varmint ay hindi tumigil sa pambubuli sa Pangulo. Sinipa niya ito at nadamay ang kasama niyang nasa likod. Ipinatong niya ang kanyang paa sa dibdib ng Pangulo. Sinisikap siyang pigilan ng Pangulo. Gumagamit ng teleskopyo ang zombie at si Dun para panuurin sila at nakita niyang masama ang lagay nito at hindi niya akalain na makakatagal pa si President Bang. Natatawa ang varmint dahil sinabi ng presidente na hindi niya siya matatalo. Pilit na pinipigilan ng presidente na hindi umiyak pero hindi niya napigilan ang mga luha niya at tumutulo na ito at napasigaw siya ng mommy. Ayaw niyang mamatay at iligtas siya. Habang pinagmamasdan silang dalawa, tinawag ng scientist ang president na Stupid Human Academy at tumatawa ito. Sa ibabaw ng gusali, nag-uusap sila at tinanong ng sundalo kung ano ang kanilang ginagawa. Sinabi ni Don na hindi nila maipapadala ang ordinaryong sundalo dahil mamamatay lang silang lahat. Nagtataka si zombie at bakit hindi siya nakikila ni Varmint. Tiningnan niya si Don at binalak niya itong gamitin para makilala siya. Ninas si Don at tinanong niya kung gusto niyang siyang kainin. Kinuha niya ang kamay niya at kinagat niya si Don at ito'y napasigaw. Gulat na gulat si Don. Nakatingin siya sa braso niya na may bakas ng ngipin. Tinanong niya kung sinasamantala niya ang sitwasyon para kontrolin ang kanyang isip. Sagot niya na hindi naman siya ganoon. Natakot ang presidente sa varmint. Tinawagan niya ang kanyang ina at sinabing mali siya at hindi dapat siya pinagtatawanan kanina. Ikinalulugod niyang hindi siya patayin. Natatawa lang si Varmint. May sumigaw at tinawag siya. Nagtataka si Varmint tungkol doon. Naglakad siya dala ang kanyang baril at hinamon niya ang Varmint na makipaglaro sa kanya. Kinagat ng zombie si Don at ang kanyang mga selula ay naglalabas ng mga genetic nucleotide at pumalit sa mga ito at kumalat sa kanyang dugo. Si Don ay isa ng zombie na may hawak na baril. Nagtataka sila sa babaeng yun. Tinanong ni Varmint kung gusto niyang makipaglaro sa kanya. Sumagot siya na siya ay isang hambog at tinanong niya kung ano ang nagpapalagay sa kanya na siya ay espesyal. Itinutok niya ang baril sa Varmint at pinaulanan ito ng bala. Tumatawa siya habang pumuputok ang baril. Nagulat ang presidente na naging dahilan ng pag-iyak niya. Mabilis na kumilos ang Varmint upang maiwasan ang pagbabarilin. Nilapitan niya ang presidente at sinabihang tumakbo ng mabilis. Mabilis na tumakbo ang pulang buhok papunta sa varmint at inilagay niya ang bomba sa bibig ng varmint. Pagkatapos niyang ihulog ang bomba, mabilis siyang kumilos para tumakas at ang bomba ay sumabog. Hindi niya nasaktan si Varmint sa mga ginawa niya. Pinaulanan niya na lang ito ng bala. Tinanong ng sundalo ang vice-presidente kung ano ang ginagawa niya. Sagot niya, medyo binago lang niya ang jeans ni Don at iyon lang. Kaya naging mas makapangyarihan si Don. May usok na sanhi ng bomba. Pinagtatawanan siya ng pulang buhok at gusto niya ang pakiramdam na iyon. Habang magkayakap ang dalawang hepe dahil natakot sila sa nangyari, tinanong siya ni Varmint kung sa tingin ba niya ay kaya niya itong talunin sa sobrang lakas. Ginamit niya ang kanyang armas ngunit ang pulang buhok ay sumalungat sa kanyang pag-atake. Sinipa siya nito kaya tumalsik ito sa lupa. Nang sinipa niya siya, nasaktan si Varmint, naniwala ang pinuno sa pulang buhok. Idineklara niyang napakalakas niya at tinanong niya kung bakit siya nagpanggap na mahina noon. Sinabi niya na oras na para sa bangbang basuka. Nagulat si zombie sa kanya. Nasaktan siya at nakakita siya ng tangke at ininom niya ito. Hinamon niya ang pulang buhok na ipagpatuloy ang labanan. Ginamit niya ang baril para barilin ang isang varmint. Lumakas si Varmint dahil uminom siya ng gasolina. Nagulat at natakot ang pinuno. Sinabi ni Varmint na siya ay undead at hindi siya kayang patayin. Idineklara niyang nag-aaksaya lang siya ng lakas. Ang Varmint ay nag-umpisang umatake at tinamaan si Don sa tiyan.
Ginamit ni Zombie ang kanyang kapangyarihan para buuhin niya ulit ang nasirang party ng katawan ni Don. Tinanong ng ni Don kung ano ang sinasabi niyang tungkol sa undead at idineklara niya na isa rin siyang undead, at ipinagpatuloy nila ang laro. Tinanong ng President at Vice President kung anong klaseng mga halimaw silang dalawa. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please pa-like at subscribe at i-click niyo na din po ang notifications bell para palagi po kayong updated sa mga bago nating videos. Maraming salamat po. Pagpasensyahan niyo na, kung maikli lang ang video na ito, ginagawan ko pa po ng script ang ibang videos, para ma-upload ko kaagad. Maraming salamat po sa pag-iintindi kamanwa.